So, karong adlaw mga igsoon, gusto unta na ko isgutan ang paghatag gayud og diskurso ni Speaker Peter Alan Cayetano nga tagaan og provisional franchise, dili provisional authority. It's a provisional franchise sa ABS-CBN. Good morning kay Glenda. Ang punto niya na nga nung nagdiskurso gid siya, no less than the Speaker of the House sponsored this bill. Well, aside naman kamo nga dili nato ikanigar nga ang kining ABS-CBN is owned by an oligarch. Whatever will be your opinion, pero maliwanag nga oligarch ang na nag-iya sa ABS-CBN. And I, as president of the Cagayan de Oro Press Club, I'll not talk about borders or issues relating to press freedom. But right now, let me discuss on the process kasi sa akong pagtuon, tanan nga prangkisa sumala sa na kasulat sa atong Batakang Balaod. When you operate public utilities, particularly on the telecommunications, kinahanglan aduna gayoy prangkisa nga i-aprobar sa Kongreso. Okay. Pero atong balik saysay, mayong buntag sabdiya sa akong agaw, si Alan Mediante Igaw. Wa pa gyud tayo resulta tong atong request kay PCOO Secretary na. But hopefully karon kay May 16 man gitabo man ang pag-usab from modified ECQ to general ECQ to modified general community quarantine. Sugod karong adlaw ganina kusog kay hangin, no? Mayong gabi kang agaw padrilanan. So kung hinumdum mo, ang EBS gipanagihan sa mga Lopezes. O kini, we are referring to the Vice President Lopez nga Vice Presidente sa panahon ni Presidente Marcos. Mayong may numduman nato, sama sa wa pa makadumdom, nga sa diyang nagdeklara og martial law si President Marcos, usa sa gi-take over sa government mao ang media sama sa EBS. O kini nagpadayon kay nasayod man kamo nga napapha si Presidente Marcos. Marcos was removed, di ba? Niadtong 1986 People Power Revolution, or popularly known as IDSA Revolution. May gabi sa akong estudyante niya, mga frontliners. Sila ni Labial. May buntag. So, ang netabo, gibalik, the first, one of the first act, gani, aside sa declaring the revolution, is to return the EBS to the Lopezes. Okay. Ug kana nahitabo kay doon na may revolusyon. Di ba? Since doon ay revolusyon, sa 1986, it's a revolutionary government, doon ay katakos o gahom ang revolutionary leader sa paghimo sa iyang gusto, ug kana nahitabo sa 1986. Kung imong ununaon, nagpadayon siya cooperate. Ang sunod nga nahitabo dapat kay mag-renew man ka, kay ang prangkisa ihatag usually sa mga korporasyon 25 ka tuig. Renewal for another 25 years to make 50 years. Then basta renew, moagi na sa Kongreso.
na kung inumduman ninyo, nabalik man ang Kongreso. So, all after the revolutionary government ni Cory, tapos naghimo og 1987 Constitution, which we are now using, nakasulat sa maong Batakang Balaod, nga ang kining prangkisa, muagigyod sa Kongreso. Og ang Kongreso mga igsoon duha no usara pero duha ka chamber, na upper house or upper chamber o lower house. Ug sumala sa nasulat sa balaod, anything nga mag-emanate, magumikan gayud ka na sa maggumikan sa lower house, sa Kamarabaha. Og mo kato nga naabtan mas panahon, di ba, kay sumala sa usa ka kolumnista nga si Robert Tiglao. Kuan kani, tigpamaba gyapon kani panahon ni Cory. Nga tungod kay away man ng mga garbuso. At the time si President Aquino Noynoy, referring medyo nabikil man sa ABS, mo na nga si Lopez pod wala sab. But all this nagkaroon naman ng mga issues, like there is an issue of the citizenship of Jenny Lopez. Ang na-establish fact nga American citizen siya na naghimo na din sa siya Filipino, kay sumala sa atong Batakang Balaod, doon na tayo gitawag nga dual citizenship. Sama ng akong amigo, ugwa ko masayop, si Doc Bob Osio. I'm sure he is a Filipino citizen, pero niagto man siya si dentist, nurse, Bob, dagang profesyon ng kulba ng akong amigo, si Doc Bob Osio. Nakaagto man siya dito sa Canada ba to, Bob? Sagsito niyang pamilya. So, I think pagbalik niya, he is now a dual citizen. Ako sa ngigala, si Jos Gallardo. I hope na renounce na ba? Oh, kita mo mga igsoon nga mong pamahaw din ni Rome, kanilang itlog kay sayo pa man. So, pero just a brief, no? Doon na dayo'y sayop nga nahitabo panahon sa eleksyon kay tanan sa miaging 2016 elections. Pipila ra may kami, including me, nga nagtuo nga magkadaog si President Duterte. Di ba? Halos kasagara. Ilabi na ang mga oligarkiya. Ilabi na ang mga established nga mga parties. Wala eh. So, ang pagdaog ni President Duterte at pamalikas, dito pagirmi sa katong proclamation dito sa Century Park, nga ang uban dayon nag-uol kay gibalikas daw ang Santo Papa. Di ba? So, dagan kayo, gani, in one meetings dito mi sa partidos PDP Laban, inako nga, kita ra may PDP Laban nga gusto nato makadaog si Digong, pero si Digong wa man mabalaka, ang iya is just offering himself. Di ba? Which, ang naitabo, mo mangyod, ang mga tao ganahan man kang President Duterte, gikapuy naman sila nining mga magsulti sa tubangan, marabita og mga scripted na ang gisulti. Samantalang si President Duterte, wa may script na, musulti pa manggali og mugahi pa bandi ang iya og dili. Diba? So, natural. Diba? Ang iya nga, kung siya magkadaog, wadon, hunongon ng korupsyon, gokdon ng mga baligya og suyab sa druga. Ingon niya na, no? Meaning, in 2016, only few of us believed that Mayor Digong Duterte could make it. Pero, gi-take off man ang kampanya, ang iyang mga kontra. Diba, remember, ang na-issue, ang reason nga nung gidagan si President Digong, kay di siya gusto nga ang mudagan Amerikano, kay si Grace po, there's an issue of citizenship. So there, nakakita din tag-platform of federalism, mo ka nang naitabo. Now, din ita, sumpay sa sala sa ABS-CBN.
doon naman sila ads. Murag ang nag-introduce agto, murag si Ruben Padilla. Wala, taliwala nga nagbayad na sila. Wala kini ma-air. Ang gipalabi pag-air, katong pag-damage sa iyang kandidatura. And this is very calculated move. Kaya this is done a week before election. Home streets na kini. Diba? Kaya nakita Manila igsuon nga, the numbers are increasing. So the only way is to do a demolition job. And it was Trillanes who did it. Nakaron, kaya nagtuo man sila nga di makadaog. Nakadaog man si Digong. So payback time. Meaning, this is a reality in the real world in politics. So natural. Ug ako sa presidente, payback time ni. Wa din ninyo gi-air, ha? Nagbayad pa ko, wa ninyo gi-air. Then, there you are. Nagkahalo-halo na din, issue of press freedom. Digong, the President Digong is running after his mga adversaries, like running after Rappler, but you know, if you lawyer, Digong manggod is a lawyer, kung imong i-read sa between lines, doon naman sa chay basis, like ang Rappler is a media entity under our constitution, should be Filipino-owned, di ba? Iingon ni Ana, no? Meaning, na may mga issues, but dinita karon tabo sa franchise sa ABS-CBN. Na-expire man. Nga wa man nila malakad. Ang kaproblema lang nining mga gamanan, agsalig. Wa man nila kaning kuan. Wa man nila gi una-una nga makadaog sa Duterte. Na sa panahon ni Pinoy, President Aquino, Benigno, pwede naman to nila labi kay hawak baya nila ang Kongreso. Diba? Pero nga naman karon. Unya, ang patakaran sa diya sa Kongreso, especially kung maglukat kag franchise, medyo madugo. Diba? Madugo. Pero ang naitabo manggod kay doon na sa NTC memorandum nga nag-extend sa ubang mga media outfit. Diba? Despite the fact nga ang ilang mga renewal of franchise is still under the committee level. Pero din ang pinakabago kay mismo no less than the Speaker of the House, Alan Peter Cayetano, mo ba na yan? So, nagtaas ang kilay ng uban. Di ba? So, pwede ba nga in the same manner, those petitioning other media entities, pwede ba sab kung di pa may renew? Mga yun, sab sila provisional franchise. Thus, effectively, in aid of legislation, or change the whole process ng National Telecommunications Commission. Kaya sa na-practice, the NTC issues provisional authority. Mo kining naging away. Bakit as the NTC promised to the Senate and to the lower house after hearing the opinion of the Secretary of Justice that he can issue provisional authority. Pero mga igsoon, daghang mga issues nag-aapektar sa franchise. But whether the act of Speaker Cayetano is what? Meaning an accommodation to the oligarch is something that the people will eventually judge. Di ba? And it becomes a precedent kay other, kung ang GMA, PTV5, ba nga mga station, one, then if they apply and expire, so di na sila mahadlok.
Anyway ba, kung ma-expire atong franchise, all we need is lobby Congress, then we will have provisional franchise. So, muna yung mga igsoon, and there will be an issue. Gani, there are valid comments that why it was so fast that it did not follow the legislative meal of the first, second, third readings. Abi nilo mga igsoon, in the lawmaking, kailangan mo agi og first, second. Pwedeng third reading, ilan na lang itong i-voting. Diba? So, and then there, again, a legal issue. So, the ABS-CBN is now in a legal mode, meaning the network is inside a loop where a lot of legal complexities, di ba? Kaya issue na, no? They have filed a petition with the Supreme Court. That's another. There is a pending action on quo warranto by the Solicitor General Calida. So, daghan kay labad nilang ulo, no? And I believe that ako doon ay partly to be blamed. It's the owner. It's the owner of ABS-CBN. Kabalo ka nga ga-expire na ang imong franchise. Dapat gi-process na ninyo. At the time, kung wala pa, matud pa sa kolumnistang Tiglaw, o wala pa'y garboso, kay garboso maging mga oligarch. Panahon ni President Aquino, human na. Gani, when the President Aquino wanted to impeach Chief Justice Corona, no less than the Speaker of the House, Feliciano Belmonte, passed the resolution for the impeachment. Diba? So mga igsoon mo ni. Pero di na lang sa ta. Akong hangyo nga makita ra na ninyo who among this